Nang makita ang eksenang ito, naghula si Lin Xuan. Sinabi ng Master minsan, ito ay isang demon immortal, na nangangahulugang isang demon beast pagkatapos maging immortal. Sa kalangitan ng dugo at mga buto, isang malaking boses ng Polaka ang umalangaw-ngaw sa buong kapital ng Nanyang. Zhao's laman ay dapat na napakasariwa. Dinilaan nito ang dila nito at pagkatapos ay nagsalita muli, mayroon ding di mabilang na mga binti. Sa wakas, makakakain ako ng busog. Nang makita ito, agad na tumayo si Wang Fu sa harap ni Zhao Yunyan at nagalit. Lin Xuan, ano ang magagawa mo upang tulungan si Her Majesty? Mayroon pa bang ibang paraan? Agad na ipinakita ni Lin Xuan ang kanyang cauldron at iba pang mga magical artifacts, na iniisip, paano kung direkta ko na lang itong patayin? Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa Zunwang Cauldron, na tumama ng tuwid sa malaking Polaka. Natutunan ko ito kay Little Yurong, alam mo ba? Nang makita na si Lin Xuan ay naglakas loob na atakihin ito, ngumisi ang Polaka. Ang mga peak stage human cultivators ay tumatakbo sa paningin ng Immortal Lord na ito at ikaw, isang simpleng intermediate human immortal, ay naglakas loob na makipaglaro sa akin. Malamig na ngumisi si Lin Xuan. Mga laro, lahat ako ay tungkol sa praktikal na ruta. Kinaikit ng malaking Polaka ang kanyang mga mata, na nakatitig kay Lin Xuan. Bigla, ang Zunwang Cauldron ay lumaki, na lumitaw ng tuwid sa ibabaw ng ulo. Nito, sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang sumabog ng tuwid sa Polaka, hinayla ito sa loob. Nang makita ito, hindi napigilan ni Lin Xuan na tumawa. Gumagana pa rin ang mga lumang paraan. Haha! Agad siyang lumitaw sa gitna ng burol sa isang hakbang, na sumisigaw, Hoy! Kayong mga maliliit na demons! Patay na ang inyong vanguard! Uupo lang ba kayo dyan? Nang makita si Lin Xuan na harapin ang isang immortal demon sa isang iglap, ang karamihan sa ibaba ay natulala. Kaya, nagsimula na ang labanan. Hindi man lang kami nakakita ng maayos. Mula sa loob ng pulang ulap, di mabilang na mga boses ang umalangaw-ngaw. Ang Immortal Vanguard Commander ay patay. Ano ang dapat nating gawin? Og! Ang mabahong Polaka na iyon. Ganoon kabanata. Ang kalaban ay isang cultivator. Isang bihasang veterano. Dapat ba tayong sumugod ng magkasama? Sa pagtingin sa kalangitan sa loob ng ulap, lumabas na napakaraming demonic beasts. Si Zhao Yunyan ay nagpapawis na ng malaki. Mayroong napakaraming demonic beasts sa Blood Rage. Daan-daan o libo-libo, mabilis na ihanda ang mga catapults at protektahan si Xuanwang ng buong lakas ninyo. Sa itaas, nanatiling hindi nagulat si Lin Xuan, tumatawa. Kaya, lumabas ang buong demonic army. Ito marahil ang pinakamaraming atensyon na nakuha ng ating Nanyang Dynasty. Kung gayon, magpapasalamat ako sa inyo sa ngalan ng mga karaniwang tao ng Nanyang Empire. Sa isang whoosh, ang magical artifact sa kamay ni Lin Xuan ay tumama sa itim na ulap, ngunit namalis siya. Nang makita ito, malakas na tumawa ang mga demonic beasts. Haha, bata, mali ang iyong aim tulad ng iyong malaking usapan. Kumulubot ang mga labi ni Lin Xuan. Oh, talaga, agad na lumingon ang mga lumilipad na espada at pinalibutan ang lahat ng mga demonic beasts. Ito ay nagpatakot sa kanila. Ano, paano ito bumalik? Sa isang iglap, ang lugar ay naging isang tanawin ng patayan. Ang mga lumilipad na espada ni Lin Xuan ay lumilipad pabalik-balik, pinunit ang mga katawan ng mga demonic beasts. Sa ibaba, nang makita ang dugo na umaagos mula sa kalangitan, ang mga sundalo na kakatapos lang hilahin ng mga catapult sa base ng pader ng lungsod ay ganap na natulala. Iyon ay, nang makita sila na mabagal pa rin sa pagpapaputok ng kanilang mga pana, galit na hinimok sila ni Wang Fu. Hoy! Hindi ba dapat ay ginagamit ninyo ang mga explosive catapults? Ano ang hinihintay ninyo? Paputukin. Ngumiti ang isang sundalo. Paumanhin, General Wang. Napakagwapo ng iyong anak. Nahipnotis mo ako. Oo, napakagwapo. Kung ako ay isang babae, hindi, kahit na ako ay isang lalaki, pakakasalan ko si Xuan Wang. Hindi makapagsalita si Wang Fu. Ito ba ay isang larangan ng digmaan o isang kaganapan ng paghabol sa bituin? Ngunit nang lumingon siya at makita ang mukha ni Zhao Yunyan, mas nalito siya. Nakatitig siya ng may panaginip sa kanyang anak. Ito ay nagpabuntong hininga kay Wang Fu.
Seryoso, Your Majesty, bakit ka pa nasa larangan ng digmaan? Sa sandaling ito, ang demon race ay nababalisa. Sa pagtingin sa mas marami sa kanilang panig na namamatay, nagpatuloy sila sa pag-iisip, hindi ito ang tamang paraan. Paano kung makahanap tayo ng pagkakataon na tumakas muna? Ngunit paano sila hahayaan ni Lin Xuan na tumakas? Ikan-away niya ang kanyang kamay at isang invisible barrier ang pumulibot sa lahat ng mga demonic beasts. Sa ibaba, ang mga sundalo at mga tao ng Nanyang Empire ay patuloy na nagdiriwang. Xuanwang, patayin mo silang lahat. Splatter, splatter. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nang tingnan ni Wang Fu ang tasa sa kanyang kamay, nakita niya na ang tubig sa loob ay may mantsa ng dugo. Sa itaas, natapos na si Lin Xuan sa pagharap sa lahat ng mga demonic beasts. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang espada. Akala ko ay napakalakas nila. Lumabas na sila ay mga duwag lang. Nang makita ang kanyang anak na bumababa, ang mga mata ni Wang Fu ay lumiwanag na parang mga headlights. Anak, kahanga-hanga ka. Sobrang nag-alala ako para sa iyo. Ngumiti si Lin Xuan. Tatay, dalhin mo si nanay at ang iba pang mga kamag-anak ng pamilya Wang sa Invincible Immortal Sect. Pagkatapos mag-isip sandali, tumanggaw si Wang Fu. Aking mabuting anak. Tama ka. Pagkatapos ay naglakad si Lin Xuan patungo kay Zhao Yunyan. Mahal na Her Majesty, mabilis kong aalisin ang mga demonic beasts na ito sa kanilang pinanggalingan upang maiwasan silang bumalik mamaya. Kung gayon, salamat, Xuanwang. Hindi ako pupunta kahit saan. Kailangan kong protektahan ang lupain na ito. Your Majesty, kung gayon, pakiusap, mag-ingat ka. Mauna na ako. Hindi nagtagal, nagsimulang lumipat ang pamilya Wang. Bumulong si Lin Xuan sa kanyang master, Master, ipapaliwanag ko muna ang sitwasyon sa iyo. Ikaw at ang pamilya ay makakalapit sa Immortal Sect sa loob ng ilang araw. Tumawa si Ling Yunqing. Ito ang mabuting anak ng pamilya. Nang makita siya ng ganoon, medyo nag-alala ang ina ni Lin Xuan. Ayos lang ba ang batang ito? Bakit siya bumubulong sa kanyang sarili? Mabilis na pinigilan siya ni Wang Fu. Ayos lang, nanay. Paano magiging mali si Lin Xuan? Namana niya ang mahusay na genes natin. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali ang ina ni Lin Xuan at nagmamadali siyang tumakbo. Anak, may gusto akong itanong sa iyo. Ikaw at ang iyong master, sa wakas ay naging magkasintahan na kayo. Natulala si Lin Xuan sa lugar pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Nanay, ano ang sinasabi mo? Hehe. Sa pagkakataong ito, dinadala mo kami upang lumipat malapit sa Immortal Sect. Gusto ni nanay na makita kung ano ang hitsura ng iyong master. Ang master ay laging nasa seclusion sa buong taon at bihirang lumabas. Kahit ako ay bihirang makita siya. Pag-uusapan natin ito mamaya, medyo hindi masaya ang ina ni Lin Xuan. Ngunit hindi ba dapat ang mga masters at disipulo ay magkasama sa isang silid at bihirang makita ang isa't isa? Ano ang ibig sabihin niyan? Walang magawa si Lin Xuan sa paraan ng pag-iisip ng kanyang ina. Halika, sino ang nagsabi na ang mga masters at disipulo ay kailangang matulog sa parehong silid? Bumantong hininga ang ina ni Lin Xuan. Kung gayon, kailan ako makakapaghawak ng apo? Nag-isip si Lin Xuan, maaari ba talagang may ganoong panuntunan? Nandito na ba tayo sa Invincible Immortal Sect? Hindi nakakasabay sa mga kahangahangang oras ng mga masters at disipulo. Naiintindihan ang iniisip niya, hindi napigilan ni Ling Yunqing ang umubo ng ilang beses. Nagsimulang magpawis si Lin Xuan. Master, nandito ka pa pala. Si Ling Yunqing ay dumating sa punto. Bigla kong naalala ang isang bagay na sasabihin ko sa iyo. Lumingon ako at nakita ka na tulala na parang may iniisip. Wala po. Master, pakiusap, magsalita ka tungkol sa pangunahing bagay. Sa silangan ng Chu Hai Peak, mayroong isang nakatagong lambak ng bundok. Maaari mong akayin ang mga tao ng iyong clan na manirahan doon pansamantala. Ngayon, ang mga demonic hordes ay nagngingit-ngit sa buong lupain at marami na ring mga immortal sects sa Yuanyang realm ang nasira. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala si Ling Yunqing muli. Hindi nagtagal, sa ibaba ng isang lambak ng bundok malapit sa Chu Hai Peak. Pagkatapos maglakbay ng ganoon katagal, sa wakas ay dumating na tayo. Lumabas si Lin Xuan mula sa karwahe, nakangiti.
Lahat ay tiyak na pagod na sa pagmamadali sa daan sa mga nakaraang araw. Hayaan mo akong ayusin muna ang tirahan. Pagkatapos ay bumaba siya, gumawa ng isang selyo ng kamay at itinuro sa kalangitan. Immortal magic sa operasyon. Agad, ang lupa at mga bato sa paligid, sa sorpresa ng lahat, ay lumulutang sa hangin. Hindi nagtagal, isang malaki at matayog na palasyo ang nakatayo sa lugar na ito. Ang mga miyembro ng pamilya Lin Xuan na nakakita sa eksenang ito ay hindi napigilan na mamangha. Langit, napakaganda. Zanwang, magtayo ka pa ng ilang palasyo. Maaari ba tayong manatili dito at mangolekta ng upa? Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw sa tainga ng lahat. Narinig ni Lin Xuan ang mga salitang ito, tumangala siya at nakita si sect leader Duan na lumitaw. Agad siyang magalang na nagbigay pugay. Ang disipulo na si Lin Xuan ay bumabati sa sect leader Duan. Ang pinuno ng pamilya Wang ay nangunguna sa kanyang pamilya upang magbigay pugay kay sect leader Duan. Nang makita ang napakaraming tao, mahina na sinabi ni sect leader Duan, kaya abala ka pala dito. Narinig mo ba ang balita tungkol sa demonic race? Ang sitwasyon ay hindi maganda. Sumagot si Lin Xuan, ang disipulo na ito ay nakipaglaban na sa kanila sa mortal realm. Mas madali iyan. Ngayon na kumikilos ang demon race, hindi lang tayo ang banta, ngunit ang kaligtasan ng lahat ng iba pang mga immortal sects ay nasa panganib. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, nagsalita muli si Lin Xuan, Headmaster, naniniwala ang disipulo na ang pagtitipon ng lahat ng mga pangunahing immortal sects upang talakayin ang pagbuo ng isang alyansa ang pinakamahusay na kurso ng aksyon. Mayroon din siyang ideya na ito. Kung gayon, pagkatapos mong ayusin ang mga bagay-bagay sa pamilya Lin Xuan, bumalik ka agad sa immortal sect. Hinihintay ka rin ni Elder Lu. Nang marinig na si Elder Lu iyon, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ng mag-asawang Lin Xuan. Wang Fu, si Elder Lu ba ay baka ang ating manugang? Hindi ba siya ang master ni Lin Xuan? Tila lalo siyang naghihintay para sa munting bata na iyon. Hehe, ang dalawang ito, master at disipulo, ay tunay na. Tanging marinig si sect leader Duan na nagpapatuloy, pinapahalagahan ko rin ng malaki ang opinyon ni Elder Lu. Maaari kayong magtalakayan pa, kung gayon, babalik ang disipulo agad. Pagkatapos magsalita, lumingon si Lin Xuan upang tingnan ang kanyang ama at ina. Mayroon akong mga bagay na dapat talakayin kasama si Headmaster Duan sa Immortal Sect tungkol sa pagpuksa sa Demon Race. Ngumiti si Wang Fu. Anak, mag-ingat ka sa labas. Kapag naayos mo na ang mga bagay-bagay, huwag kalimutan na sabihin sa amin na ligtas ka. Huwag mong ipag-alala ang iyong pamilya. Medyo naiinis si Lin Xuan at nagalit. Ano ba iyan, Dad? Nakita ninyo na ang aking lakas noon. Hindi ninyo kailangang mag-alala sa akin. Hintayin ninyo lang ang balita ng aking tagumpay. Ngunit sabay na nagsalita ang mag-asawa sa sandaling ito. Actually, mas nag-aalala kami tungkol sa iyong kaligayahan sa buhay. Mas maganda kung kaya mong dalhin ang aming manugang pagbalik mo. Hindi makapagsalita si Lin Xuan. Huwag na. Alam ko na iyan ang hinihintay ninyong dalawa. Pagkatapos umalis ni Lin Xuan, nagsimulang pumitas ang ina ni Lin Xuan ng mga chrysanthemum petal, habang bumubulong, ang Empress, ang Master, ang Empress, ang Master. Nakikita ang eksenang ito mula sa likuran. Hindi alam ni Wang Fu kung ano ang sasabihin. Asawa ko, gusto ko ring magkaroon ng apo, ngunit ang pagpilit dito ay maaaring hindi magdulot ng kaligayahan. Ikanaway ng ina ni Lin Xuan ang kanyang kamay, hindi nag-aalala. Gumawa ng mga pagpipilian ng mga bata. Malaki na ang anak natin. Gusto niya silang lahat, kaya, ano ang sinasabi mo? Iyan ay pagtataksil at bigamy. Ngunit ang ating anak ay tunay na karapat-dapat na magkaroon ng pareho, ang kanyang master at ang empress, sa parehong oras. Walang magawa na kinamot ni Wang Fu ang kanyang noo. Hindi ko talaga. Dapat nabanggit kung paano namula ang empress nang makita niya ang ating anak. Mahina na bamantong hininga ang ina ni Lin Xuan. Alas, ang matandang babae na ito ay magpapatuloy na magsikap. Ang empress, ang master, ang empress, ang master. Nang makita ito, nagmamadali si Wang Fu na subukang pigilan siya. Asawa ko, paano mo masasabing ikaw ay isang matandang babae? Nagpatuloy ang ina ni Lin Xuan sa pagpitas ng mga petals. Nang bumalik si Lin Xuan sa Invincible Immortal Sect,
nakita niya ang mga bulaklak na bumabagsak sa lahat ng dako. Nagsuspecha siyang inabot ang kanyang kamay at nahuli ang isang petal. Kahit ang aking master ay ganoon. Hindi napigilan ni Lin Xuan na mamangha. Ang petal na iyon mula sa master. Nang makita si Lin Xuan na bumalik, nagsuspecha siyang nagtanong si Ling Yunqing, Lin Xuan, bakit ang bilis mong bumalik? Master, iyon kanina ay ako. Ngunit kalahati lang ang nasabi niya nang bigla siyang makakita ng isang tumpok ng mga flower petals na nakasalansan sa tabi niya, na hindi niya napigilan na mamangha. Langit, saan nanggaling ang lahat ng mga petals na ito? Kahit ang tagapaglinis na si Wu Wang ay lubhang hindi nasisiyahan. Saan nanggaling ang napakaraming flower petals? Ang matanda na ito ay ayaw nang maglinis. Bum-ontong hininga si Ling Yunqing. Ang demonic energy ay lumilipad sa lahat ng dako, nakakaapekto sa paglaki ng mga nabubuhay na bagay. Walang silbi ang pagrereklamo ngayon. Nagalit si Wu Wang, na itinuro ang isang kahoy na stick na may manok at isang pana dito at sinabi sa isang malalim na boses, kaya, pinagtrabaho mo ako hanggang sa mamatay na i-install ito kanina upang subukan ang demonic energy. Nakikita ang demonic energy tester na nanginginig ng husto. Medyo nagulat din si Wu Wang. Kakatapos ko lang magsalita at dumating na sila. Mahina na sinabi ni Lin Xuan, Hoy, Old Wang, huwag kang masyadong nasa sabik. Matatakot mo ang ahas. Nang makita ang tandang at ang pana na nakaturo sa isang direksyon, lumingon si Lin Xuan at Wu Wang upang tingnan ang direksyong iyon sa parehong oras. May kilos ba doon? Lumingon din si Ling Yunqing upang tingnan pagkatapos marinig ang mga salita, tanging upang makita ang isang forest demon, isang wild boar beast, sa harap ng karamihan. Dahan-daang lumapit si Lin Xuan, nakatitig dito. Mayroong isang baboy. Pagkatapos ng ilang sandali, napakabango ng baboy. Ang tagal na rin mula nang magkaroon ako ng ganitong masarap na inihaw na pagkain. Masayang kumakain ang dalawa habang ang kawawang si Old Wu Wang ay bumalik upang linisin ang kanilang kalat. Sinabi ni Ling Yunqing na ang galaw na ginawa mo kanina ay maganda, bata. Seryoso, Lin Xuan, sa tingin ko, ang iyong pagsasanay ay hindi lamang magpoprotekta kay Chu at Siyang kundi pati na rin sa ating Invincible Immortal Sect. Hindi napigilan ni Yurong na purihin siya at nahihiya si Lin Xuan. Lahat ay salamat sa master at sa kanyang alarm clock chicken. Nagalit si Wu Wang kay Lin Xuan habang inilalagay niya ito. Inignora si Wu Wang, tumingin si Lin Xuan sa malayo at sinabi, iniisip lang ang lahat ng mga demon clan sa labas, nagtataka ako kung maaapektuhan ang pag-akyat ni Old Lu. Achoo, sa sandaling iyon, sa hangganan, biglang bumahing si Lu Ziji. Tao, ang katawan ko na ito. Nagkakasakit ba ako o ano? Buntong hininga, akala ko pagkatapos umakyat ay magiging malaki ako, ngunit lumabas na iyon ay pangarap lang. Ang aking mga damit ay punit-punit lahat. Mukha akong pulubi, nakakahiya. Gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi. Hindi alam ang paghihirap ni Lu Ziji, si Lin Xuan ay kumakain pa rin. Napakasarap. Napakasarap nito. Nagtataka ako kung magugustuhan ito ni Kungkung na inihaw. Wala pang nabanggit. Si Kungkung nang bigla siyang makarinig ng kalusko sa likuran niya. Wait, nagpakita talaga siya. Holy crap, speaking of the devil. Gaano ka nakatagal dito? Nang makita si Kungkung na dumudugo at handa nang sumugod sa inihaw na karne, agad itong pinigilan ni Ling Yunqing. Hindi mo ito maaaring kainin. Iyan ay sobrang masustansya. Ang pagkain ng masyadong marami ay magdudulot sa iyo ng sakit sa tiyan. Nakanganga si Lin Xuan nang marinig yun. Super nutritious, top-tier stuff. Bakit ako pinapakain ng master nito? Maaari bang gusto niya akong maging mas masigla sa bahaging iyon? Tama iyan. Bahagyang tumanggaw si Lin Xuan. Master, syempre, maaalala ko ang iyong kabaitan. Pagkatapos kumain ng malaking karne ng baboy na ito, naramdaman din ng disipulo ang isang heatwave. Ngumiti si Ling Yunqing at sinabi, kahit na ang huling stage Demon Immortal Meat ay hindi maikukumpara sa tunay na Dragon Blood Meat, maganda pa rin ito. Kung mas mataas ang lakas ng Demon Beast, mas malakas ang kapangyarihan na nakatago sa dugo at laman nito. Seryoso, kaya pala hindi ito makakain ni Kungkung. Siya ay isang Spirit Beast pagkatapos ng lahat. Akala ko ay para sa kadahilanang iyon. Sa pagtitig sa kanyang master, medyo natuwa si Lin Xuan.
Master, gusto ko lang sabihin, napakahusay mo sa akin. Habang hinahaplos niya ang ulo ni Kungkung, naramdaman ni Ling Yunqing ang tingin ni Lin Xuan, lumingon siya at nagtanong, bakit mo ako tinitingnan? Mahina na sinabi ni Lin Xuan, ayon sa kasabihan, ang pagtingin ay nagpapagana. Ang pagtingin lang sa master ay sapat na para sa akin sa loob ng 1,000 taon. Mapait na tumawa si Ling Yunqing. Humanga ako, saan mo natutunan ang linyang iyan? Kahit ako ay nahihiya na makinig dito. Haha, si Yurong ay laging nagsasabi ng ganoong mga salita sa likod ng dalawa. Si Wu Wang, na nasa likod nila, ay nag-isip sa kanyang puso. Si Ling Yunqing ay orihinal na isang Juyuan Supreme Powerhouse sa antas ng Immortal Emperor, ngunit ngayon, mayroon siyang hitsura ng isang mapaglarong babae. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng enchantment ang inilagay ni Lin Xuan sa aming village. Biglang nagsalita muli si Ling Yunqing, kapag naubos mo na ang lahat ng Demon Immortal Meat, maaari mong maunawaan ang essence ng Demon Immortal Combat. Ah, kaya pala, may plano na pala si Master. Tama iyan, Master, gusto kong itanong, ngayon, ano ang dapat kong gawin kung makatagpo ako ng isang malaking demon sa antas ng Heavenly Immortal? Casual na sumagot si Ling Yunqing, pumunta ka at tanungin si Yurong at Xuanran. Naniniwala ako na agad mong malalaman ang susi. Tama iyan, kailangan mong magsikap ng husto, patuloy na magsikap na pagbutihin ang iyong lakas. Huwag kang maging tamad, mayroon akong gagawin. Aalis na muna ako, sige, bye-bye, Master. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Hindi nagtagal, naghanap si Lin Xuan ng gabay mula sa 2 maliliit na babae at isang kahoy na unggoy na may lakas ng Demon Immortal ang ginawa ng 2 maliliit na babae. Salamat po sa panunood.